Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po tayong narito sa ating programang Word Made Flesh. Sa ating po paghahanda para sa ikalimang linggo sa panahong ito ng Kwaresma. Binabati ko po ang bawat isa sa inyo, mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung mga may karamdaman sa inyo. Pinagdarasal po namin kayo sa programang ito. Yung po mga kaparian, mga diakono, mga seminarista, katikista, reliyosa na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sana po'y kapulutan ninyo na magagamit ninyo itong ating palatuntunan ito. At sana po hindi lang para sa iba, kundi para sa atin. Sana po'y makapaghanda tayo talaga sa napakabilis na dumarating ng mga mahal na araw na talagang paghahanda natin para sa pagsariwa ng ating binyag sa kapistahan po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sana po'y talagang maging pagpapala ang ating programang ito para sa bawat isa sa inyo. Kaya po saan man kayo naroon, dito man sa Pilipinas o abroad, sa pamamagitan man ng television, ng radyo o ng internet, binabati ko po ang lahat ng bawat isa sa inyo. Shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. In Quiapo Church, every Wednesday from 7:30 p.m. to 9 o'clock p.m. starting February 7, 2007. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Word Made Flesh Foundation Incorporated is glad to invite you to a Lenten recollection on April 4, 2007 from 6 o'clock to 9 o'clock p.m. at the Rusin Hall, Don Bosco Parish, Makati City. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon, parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay, na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestruz at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ito pong ating unang pagbasa ay hango kay Propeta Isaias, chapter 43. At dito po ay mayroong magandang sinasabi ang Diyos sa pamamagitan ng Propeta Isaias. Ang Panginoong Diyos na nagbubukas ng daan sa karagatan at sa mga malalayong na mga tubig ay mayroong pinapahayag sa atin. Remember not the events of the past, sabi niya ganyan. Huwag nyo nang alalahanin pa ang mga pangyayaring nung nakalipas, ang mga bagay na naganap noong matagal na, huwag nyo nang pakaisipin. Sabi niya ganyan. Bakit? Kasi mayroon akong ginagawang bago. Doon sa ilang magkakaroon ng 100, mula doon sa mga disyerto magkakaroon ng mga ilog. Francis, can you imagine that? That's fantastic, no? Yung disyerto, talagang wala kang mararaanan sa disyerto. Talagang yung deserto by definition, sand yun eh, you know?
yung sun talagang shifting ho yun eh. Makakita ka for example ng isang tumpok ng buhangin dito, parang yung sand dune, something like that, nandito sa gawing kanan mo. Maya-maya, pagka umihip yung malakas na hangin, sandstorm for example, makita mo wala na siya dito sa kanan, nandun na ho sa kabila, something like that. It really changes courses like that. Wala ka makikitang daan. Hindi ka mukha ngayon na doon sa disyerto may mga asphalted roads, concrete roads, kanyan. Ngayon yun. Pero mga dating talagang wala ka makikitang daan. Ayun, gagawa ng daan ng Diyos sa disyerto. At of course, sa mga disyertong ganyan, ay walang tubig. I mean, kaya nga disyerto yun, walang tubig eh. Yun nga, pero gagawa ang Diyos doon, hindi lang ng daan kundi ng mga ilog. Ang mangyayari nito, gagawin niya yon para sa kanyang piniling bayan upang sila'y makainom. Doon sa verse 20, for my chosen people to drink. Itong mga taong ito, itong bansang ito ay nilikha ko, hinubog ko para sa aking sarili. The people whom I formed, for myself, so that they may announce my praise. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang tinutukoy ho dito, unang-una sa lahat ni Isaías, ay ang kanyang mga kapwa Hudyo. Pero ito mga salitang ito ay pinaparinig sa atin ng eklesiya ngayon na gusto niyang basahin natin. Ito'y salita ng Diyos sa atin. Ngayon, sa atin hindi na sa kanila lang. Sa atin, kasi parte na ito ng ating Biblia ngayon, itong lumang tipan na ito. Kung kaya tayo yung tinutukoy dito ng Panginoon, siguro meron tayong mga pangnagdaan, mga pangyayaring siguro talaga nakasusugat ng damdamin, ng alaala. Siguro ang dami nating sinapit na mga pagdurusa, siguro marami tayong kamali ang ginawa, mga kasalanan pa man din. At yung sinasabi ho sa atin ng Panginoon dito, remember not the events of the past, of those things long ago, consider not. Ang Diablo ho, gagawin puhunan, yung mga pagkakamali nating nagawa, naku, ipapaalala niya sa atin yun, hanggang ma-discourage tayo, isipin tuloy natin, wala na tayong kapag-asa, hindi na tayo pwede magbago, mali, mali. Ang ating Panginoong Jesucristo na parito upang bigyan tayo ng bagong pag-asa, upang tubusin yung ating mga kasalanan ngayon, upang talaga makapagbagong buhay tayo. Yun ang katotohanan noon. Kung kaya tama natin marinig itong mga katagang ito, ito para sa bawat isa sa atin. Ano man ang pinagdaanan natin, ano man ang nangyayari sa ating buhay, pwede natin talagang ibaon na yun sa pagpapatawad ng Diyos. Ibaon natin, hindi lang sa limot, hindi lang lilimutin, pwede natin pamaalala yon, pero maalala natin, pinatawad tayo ng Diyos doon. Nakikita niyo ba yung mga yung for example yung mga nagpapatotoo sa mga Life in the Spirit seminar, for example, sa mga charismatic groupings sa eklesiya mga tao na talagang binabanggit nila yung mga kamali ang ginawa nila, na talagang iniligtas sila ng Panginoon doon, pinatawad ng Panginoon, ngayon ginagamit sila sa kabila ng mga pagkakamali na ngayon nakapagbibigay silang pag-asa doon sa mga nakikinig sa kanila. Bakit? Kung nagawa ng Diyos ito para sa kanila, ba't hindi pwedeng gawin para sa inyo? Brothers and sisters, importante ho ito na yung pangnagdaan natin, hindi talaga maging sanhi ng ating pagkasira ng loob. Hindi ho. Kundi maging sanhi yun ang ating pagbabalik loob sa Diyos. Hindi pagkasira, pagbabalik loob sa Diyos. Talagang pagpupuri natin sa Kanya. Yun ho mangyayari. Kahit na ho parang disyerto yung dinaanan natin, talaga namang kawalan yung dinaanan natin. Pwedeng payabungin ng Diyos doon ang maraming mga bagay. Talagang pwede tayo bigyan ng pag-asa at talagang tubig at talagang ilog ng pagpapala ng Panginoon pwedeng dumaloy doon ngayon. Kasi talagang umaasa tayo at nagbabalik loob sa Diyos. Tayo yung bayan, talagang inihahanda ng Diyos para sa kanyang sarili. Brothers and sisters, ito ho yung layunin ng programang ito. Talagang tulungan tayong hubugin tayo ng Diyos sa pagitan ng kanyang salita. Ganun ho yung nangyayari dito. Talagang kapag naunawaan natin yung salita ng Diyos, talagang nahuhubog yung ating pag-iisip. Tulad din naman kung hindi ang salita ng Diyos ang ating pakinggan, ay nakpo, huhubugin din ho tayo ng ibang mga narinig natin, for example, sa television, sa dyaryo, sa radyo, ganyan. Abay, nahuhubog ho yung ating pag-iisip ng ganoon. Kung minsan nakala mo, Kristiyano ka pa, hindi ka na Kristiyano, kasi ang iniisip mo, yung pag-iisip ng ibang mga tao na hindi mo nag-iisip ng mga tinuturo ni Kristo. Brothers and sisters, tayo ho yung taong hinuhubog ng Diyos, sa magitan ng kanyang salita,
Bakit? Upang tayo'y makapagpahayag ng kanyang talagang kabunyihan, yung kanyang kalwalatian. Yun ho ang ginagawa dito ng Word Made Flesh. Pamagitan ng programa ito, sana ho'y talagang sama-sama tayo nakapagpupuri sa Diyos, kasi nagpapasalamat tayo sa kanyang kagandahang loob para sa bawat isa sa atin. Binibigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Tayo po'y narito sa ikalawang pagbasa mula sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dito po sa ating pagbasang ito, ang ganda-ganda po na sinasabi ni San Pablo sa atin na dapat nating matutunan bilang mga Kristiyano. At tingnan nyo, ang sabi niya dito, aking tinuturing ang lahat ng bagay bilang kawalan, as a lost, as a lost, makamtan ko lang yung supreme good, yung pinakadakilang kabutihan na makilala ko si Kristo Jesus na aking Panginoon. I consider everything as a loss, because of the supreme good of knowing Christ Jesus, my Lord. Brothers and sisters, siguro, dapat nating tanungin natin sariling ngayong panahong ito ng Kwaresma. Tingnan nyo, sa panahong ito ng Kwaresma, naghahanda nga tayo para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung saan gugunitan natin sasariwain yung ating binyag. Ano nga ba nangyari sa ating pagiging binyagan? Tayo naging mga Kristiyano. Ibig sabihin nun, tutularan natin si Kristo. Ibig sabihin, susunod tayo sa kanyang inuutos at tinuturo. Susundan natin ang kanyang halimbawa ng pamumuhay. Para sisters, yung ibig sabihin pagiging Kristiyano, importante yung isipin natin yun. Kasi pwedeng makalimutan natin yun. Bininyagan tayo, alam natin, Kristiyano tayo, something like that. Pero talaga bang si Kristo ang ginagawa ng prinsipyo ng buhay natin? Talaga bang si Kristo ang nagiging dahilan ng ating buhay? Si Kristo ba ang pinagbubuhatan ng lahat ng ating kagalingan, ng ating pag-iisip, nagiging talagang batayan ng pamumuhay natin? Talaga ba si Kristo nasa sentro sa makatuwid ng buhay natin? Brothers and sisters, yun ang ibig sabihin pagiging Kristiyano. Hindi lang ho, ewan ko, padasal-dasal ka dyan, parusar-rosaryo, pasimba-simba. Hindi ho yun. Yun din, pero hindi ho lang yun. A Christian is one who has changed his mind into the mind of Christ. Yun ang ibig sabihin nun. Talagang yung pag-iisip mo, yung pagsasalita mo, yung pagturing mo sa mga bagay, yung pananaw mo sa buhay, talagang yung pananaw at pag-iisip, pagsasalita ni Kristo. Ganun ba yun? Tingnan nyo kung minsan, ang layo-layo talaga natin sa Panginoon. And dito sa sinasabi sa atin ni San Pablo ngayon, talagang para sa akin, baliwala lahat ng mga bagay. Makilala ko lang talaga
Yung mga kilala ho dito, ibig sabihin, ibigin ko lang talaga si Kristo bilang pinakadakilang kabutihan para sa akin. That's my supreme good, you know? Yun talagang minimithi kong pagpapala. Yun ang pinakamalaking bagay na pwede mangyari sa akin, na talagang nakikilala ko si Kristo. Ibig sabihin, minamahal ko si Kristo kasi marami magiging kasunod yun. Sabi niya, I like to gain Christ, you know. Dapat, yun ang ninais ko, makamtang ko si Kristo. You know, makamtang ko si Kristo. At talagang matagpuan ako sa Kanya, you know, that I may be found in Him. Yung bang si Kristo ho, napakabanal, napaka matuwid na tao, anak ko ng Diyos. Ibig natin talaga tagpuan tayo sa Kanya. Ibig sabihin talagang maging karapat dapat tayong kasama niya. Kasi naman, paano maghahalo ang tubig tsaka langis, you know? Paano maghahalo yung liwanag tsaka kadiliman? Hindi naman pwede yun, no? Kung si Kristo ay napakabanal, tayong nagnanais mapasa Kanya, you know, matagpuan kasama niya, dapat ho nagsisikap din tayo magpakabanal. Ano ho yun? Hamon ho sa atin yun. Hindi ho yun optional, you know? Yung pagpapakabanal, yun ho, sinasabi ni San Pablo mismo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, maging banal kayo. That's it. I mean, you know, nagsisikap po tayong gano'n. Lalo na po sa panahon ito ng Kwaresma, dapat talagang nagsisikap tayo, sinusuri natin sarili natin. Talaga bang ito ang aking pinagkakabalahan? Ito ba talaga ang prinsipyo ng buhay ko? Kristyano ba ako talaga? Ganun ho yung tanungan dito. I mean, you know, we are not just going through one day to the other, you know, and reach Easter day na ganun. Hindi ho, dapat may mangyari. We are in a journey towards Easter. It's a kind of 40-day retreat. Itong Kwaresma ito, itong 40 days na ito, talagang 40 days retreat. Dapat nagsusuri tayo ng ating mga sarili. Ayun nga ho, hindi, sabi ni San Pablo dito, ang ganda-ganda nito, not having a righteousness of my own based on the law. Wala akong pinagmamalaking katarungan, pagiging matuwid na nakabase sa batas ng sa lumang tipan ho. Ano? Hindi doon ang galing ang aking katarungan. Ang aking katarungan ay yun ang gagaling sa pananampalataya kay Kristo. Nagiging matuwid ako sa harapan ng Diyos. You know, nagiging tapat ako sa tipan ko sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na aking sinasampalatayanan. Ganun ho yun. Hindi porket, ewan ko, simba ka ng simba, dasal ka ng dasal. Ang mahirap ito, parang ang sound ni Father, tinutulig sa ako yung mga bagay na. Hindi ho. Ang dapat to, gagawin natin yung mga bagay na yon. Pero una sa lahat, talagang suriin natin sarili na, talaga bang nananampalataya ako kay Jesus? You know? Ang ibig sabihin ng pananampalataya, kinakapitan ko yung salita niya. You know? Pananalig. Nakasalig ako doon sa kanyang salita. Nagpapatibay sa aking buhay tuloy. You know? Yun ho yun. At kung talagang nakasalig ako sa kanyang salita, gagawin ko, inuutos siya, tinuturo niya. You know? Kung kaya nga, sasamba ko sa Diyos, magsisimba ko. Sabi niya, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin, yung Eucharistia ho yun. Dinidinig ko ang kanyang salita. You know? At talaga namang ginagawa ko yung kanyang inuutos, lalo yung pagmamahal na yan. Francis, ito ho yung sinasalungguhitan dito sa ating pagbasang ito. Sa ganung paraan, talagang, you know, mararanasan natin yung power of His resurrection. Talagang binibigyan tayo ng lakas nitong muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo rin ho, pwedeng umangat at talagang mabuhay mula sa ating pagkamatay sa kasalanan, sa mga bisyo, sa mga maling gawa, you know? Talagang pwede tayong bahaginan ni Jesus ng power of His resurrection, sharing in His sufferings, you know, conform to His death. Ganun ho yung nangyari kay San Pablo. Talagang nagdusa siya, ang dalas-dalas siyang pinahirapan. Talagang naranasan niya sa kanyang katawan yung paghihirap ni Kristo. Pero alam niya kasi, kung maghihirap siyang kasama ni Kristo, talaga naman din siya iluluwalhatian kasama ni Kristo. If we have died with Him, we shall also rise with Him. Ganun ho yung conviction ng isang Kristiyano. Kaya anong gagawin niya? Lilimutin ko yung nagdaan, you know? Forgetting what lies behind, straining forward to what lies ahead, I continue my pursuit towards the goal, the prize of God's upward calling in Christ Jesus. Yun ho yung ating dapat sinisikap. Hindi tayo masisira ng loob, magsisikap tayo laging umabante patungo kay Kristo.
Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to a Lenten Biblical Seminar on the Passion Narratives by Father June Lingad, SDB. The venue is at Ruzen Hall, Don Bosco Parish, corner of Morsolo and Pasong Tamo Streets, Makati City. The date, all Saturdays of March 2007. The time is from 2 o'clock to 5 o'clock p.m. The fee is 1,500 pesos for the whole course, including the celebration on April 4, 2007. Seminar materials will be provided. Culminating activity is a celebration of the Passover meal on Holy Wednesday, April 4, 2007. For inquiries, please call Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 and Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At umuwi na ang bawat isa, ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. No'y dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Tingnan niyo po sa tagpong ito sa 8 kabanata ni San Juan. Yan hong istoryang kinikwento rito, malamang alam na alam natin itong istoryang ito, ang tindihon itong dating nito. Ano nangyari? Maagang-maaga ho noon, dumating si Jesus dun sa templo. At yung mga tao talagang dinumog siya, kaya ngayon, umupo siya at nagturo. Brothers and sisters, ibig kong sana matandaan ninyo, yun ang pag-upo ay posisyon ng pagtuturo. You know? Kung kaya nga, yung sa mga universities, sabi ko nga sa inyo, may mga professorial chairs, you know? Nagpapakita yon na yung umuukupa ng chair na yon na talaga siya may kapangyarihan doon sa department na yon. Kapangyarihan kasi ho yung pag-upong ganon. Nagtuturo ka ng tahasan doon, very authoritatively. Yun ho sa isang commission, isang committee, yung namumuno doon, ang tawag na doon, chairperson. Yun yung chair. Yun ang papakita yan na nandun yung kapangyarihan. Doon din sa simbahan ho, sa isang diocese. Maraming simbahan sa isang diocese. For example, sa Maynila, sa Quezon City, or something like that. O saan mang lugar sa mundong ito na may diocese, maraming mga simbahan doon. Pero iisa lang ho ang tinatawag na katedral. You know?
Ano ba yung katedral? Yun yung simbahan, yung cathedral is yung church na kung saan naroon yung katedra ng obispo. Katedra ho, ibig sabihin, upuan, chair. You know? Yung nga ho yung pag-upo, ibig sabihin nun, yung patahasang pagtuturo, kapangyarihan magturo. Ayun ho, upo si Jesus, tuturuan sila. Tapos, nagsidatingan na naman itong mga eskriba. Siguro matandaan nyo, eskriba, scripture, yung dalubhasa sa kasulatan. Ano po? Tapos yung mga pariseo, ito yung mga estudyante nila. Nagnanais itong mga Hudyong ito na malaman ang kalooban ng Diyos para maisabuhay nila upang maging malapit sila sa Panginoon. Maganda yung adhikain nila sa umpisa. Kaya lang napuno ng ere, ulo. You know? Ngayon, para bang total, sinasagawa daw nila ang kalooban ng Diyos. Ngayon, obligado ng Diyos pagpalain sila. Can you imagine? You know? Tapos hindi lang yun. Minamantatan nila yung mga Haaretz, yung mga people of the land, yung mga common tao. Ganun. Ano ginawa nito mga eskriba at pariseo ito? Ayun, bit-bit nila ang isang babaeng nahuli daw sa pangangalunya, sa pakikiapid. You know? Anong ginawa nila? Pinatayo doon sa harapan. Can you imagine that, no, brothers and sisters? Medyo ang lupit, no? I mean, pinatayo pa doon. Hiyang-hiya siguro yung babaeng yun. Can you imagine? Ang sabi nila, itong babaeng ito nahuli sa pakikiapid, sa aktong yun. Ngayon, sang-ayon sa batas, utos ni Moises, batuhin ang babaeng ganyan. Ano say mo? Francis, medyo delikado para kay Jesus yun. Bakit? Kasi si Jesus, siya, para bang naging popular siya, kilala siya ng mga tao na nakikisalamuha sa mga makasalanan. The point is, nandito si Jesus, he is put on the spot. Pagka sinabi niya, batuhin ninyo. Akala ko ba, malapit ka ang mga makasalanan sa'yo, mga naunawaan mo sila, talagang pinatatawad mo sila, etc. Ganyan. Pagka sinabi niya naman, wag nyo anuhin yung taong yan. Akala ko ba, yung batas ni Moises dapat susundin. You know, something like that. I mean, parang mali ka, ano man ang piliin mo, no ha? Hindi sumugot si Jesus. Ano ginawa ni Jesus? Ayun, yumuko at nagsulat. You know? He wrote bowing down. Yun ang ibig sabihin nun. Yumuko siya, tapos nagsulat. Ano sinusulat niya? Ewan. You know? I mean, siguro isang pamaraan yun na, pa-drawing siya. Ayaw niya pakinggan siguro yung, parang pinapahiwatig niya. You know, itong prosesong ito, wala nang kahinat na mabuti ito eh. Kasi alam natin na tinatanong nila si Jesus noon, nung tanong niyo, para sinuin siya. Para, matrick siyang ganyan, na may masabi siya, at tuloy, meron silang magamit na ipaparatang sa kanya. Yun. And so, lulusutan niya yun sa pamagitan ng pagsusulat na lang ganyan. Wala siyang sasagot, And so, you can conclude what you want, something like that. Pinipeste pa rin siya ng mga taong yan. Hoy, sagot! Sabi niya, sagot! Anong position mo diyan? What's your say? Something like that. Ayun, tumayo na si Jesus. At sinabi sa kanya, sige, total, gusto nyo parusahan ito, no ha? Ganyan kasi, sabi nyo, sa batas yun, no ha? Sige, yung walang kasalanan sa inyo, siyang maunang pumukol ng bato. Sige, Francis, medyo, ewan ko kung sino sa kanilang mga ngahas magsabi, wala kaming kasalanan. Ay, naku, yung liturhiya ho ng mga Hudyo, talagang paghingi ng tawad sa Diyos, ganun na lamang, may mga pag-aalay silang, is written there in the book of Leviticus, kung ano ng mga sacrifices siya for sins committed, They have a very terrific feast, the Yom Kippur, yung the Day of the Atonement. Talaga namang they have the scapegoat and whatnot. Kino-confess nila yung kanilang mga kasalanan doon sa scapegoat na yun, something like that. Aminado sila, may mga kasalanan sila. Sige, yung wala sa inyong kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato. Ano ginawa ni Jesus? Ayun, yumukod ulit at nagsulat. Ewan ko kung anong sinusulat ni Jesus doon. Hindi naman sinasabi sa atin na ito eh. Pero, ang nangyari, nakakagulat yung resulta. Nung yumukod siya at nagsulat uli, ayan, isa-isa silang nagsialisan, beginning with the elders. Sabi sa atin ganyan. Nag-umpisa doon sa pinakamatatanda, nakaalisan na po silang isa-isa. Ano kaya ang ginawa ni Jesus doon? Ano kaya sinusulat? Pero nung nagsasabi na ang nangyari daw malamang o pwedeng nangyari, tinignan niya yung isa sa kanila, yung madaldal doon o yung nagpaparatang niya sa atin, yung spokesman nila. Ay, tingnan mo ito. Baka sinulat yung kasalanan niya. Kita mo, ikaw to
know? Yung isa, alis siya. Ikaw naman, nag-aalisan sila isa-isa, at the end, nandun na lang si Jesus, kasama ng babaeng nandaan sa harapan niya. So, Jesus straightened up again and asked her, "Uy, nasaan sila? Akala ko pa ang dami nagpaparatang sa'yo. Wala ba naghusga sa'yo na ikinundi na ka? Sabi niya, wala po, guro. Sabi ni Jesus, ako rin, hindi kita ikaw kundena. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Brothers and sisters, tingnan nyo itong tagpong ito, napakatindi, no? I mean, can you imagine, brothers and sisters, kung anong ibig sabihin nun? Yung babaeng na nahuli sa pagkakasalang gano'n, binabatuho yun hanggang mamatay. Usually, that applies particularly sa kunyari may isang nakatakda ng ikasal, hindi pa sila nagsasama, pero nakatakda na siya ikasal, pero nagsalawahan, nangaliwa siya, o something like that, yun, nakiapid sa iba. Kasi yung punto na, yung betrothal, hindi pa sabi ko sa inyo, minsan, tinuturo natin dito, yung kasal sa mga Hudyo ay 3 baitang yun, 3 stages. Nandun yung engagement, sa umpisa. Tapos, nandun yung betrothal. Yung betrothal, matindi na yon. Para na kayo mag-asawa, hindi pala kayo nagsasama. So much so na, kunyari namatay ang isa sa inyo, yung lalaki o yung babae, yung naiwan balo. Grabe, hindi pa kayo nagsasama, pero balo na yon. Ganun din naman, kung yung isa doon, nagtaksil, abay, pinapatay yun, kasi pangalunya na yun. That was more or less the case of Mary, you remember? She was pregnant and it was not Joseph's baby. Can you imagine? And so there was a big problem there. Kaya lang, Joseph could not really believe that Mary, betrayed him, and so was going to, divorce her silently para hindi siya mapahiya. And God intervened just at the moment. Don't be afraid, Joseph. Take Mary as your wife. What she's bearing is because of the Holy Spirit, not because of any man. Ganon. Anyway, the point is, yun nga ho pagka ganon ang sitwasyon, nagtaksil yung babaeng ito, papatayin siya sa magitan ng pagbato. Brothers and sisters, hindi ho siya babatuin ng maliliit na bato, mga ipupukul ho dyan. This happens still in some Muslim countries, talaga, batong gaganyang kalalaki ho, pupukul sa. Sabi naman sa inyo, hindi lang bukol yun talagang wasak ang bungo pagka inabot ka na. Anyway, the point is, kung may asawa na siya, tapos nakiapid sa ibang usapan na naman yun. Most probably, yung mga rabbis ang interpretation nila doon, ang death not by stoning, hindi naman kasi binanggit ng tahasan yun doon sa puntong yun, sa Leviticus chapter 20, verse 10, sa Deuteronomy chapter 22, verse 22, ganyan. Most probably, ang interpretation ng mga rabbi, strangle siya, yung sasakalin siya hanggang mamatay. Grabe ho Anyway, ayun ho, yun ang peligro ng babaeng yun. Pwede siyang patayin ng ganun. Niligtas ho siya ni Jesus dito. Okay? Talaga, napahiya yung mga nagpaparatang sa kanya. Nagsialisan na lang sila. Oo, may batas si Moises. Pero teka muna, ito ho si Jesus, mas mahigit pa kay Moises. Pero tingnan niyo kung anong sinasungguhitan dito ni Jesus. Yung kanyang pagpatawad, yung kanyang awa, yun ang pinangungunan niya. Of course, God is just, Pero maganda nito, hindi lang siya just. Yung justice niyang yun, yung kanyang katarungan yun, talagang tempered with mercy, with love. Fantastic ho yung yun. Tayo ho, kuminsan, gusto natin justice. Yes, justice. Why not? Kaya lang, is that all? There is, by the way, when you talk about justice, there are differences to understand. There is the instinct of justice, and there is the virtue of justice. Which one are you thinking about? Yung gaganti ka lang kasi nasaktan ka. Yun, para kang hayop. Mga hayop ganun Gantihan lang sila. Pero mga hayop yun. Pero ang isang tao, yes, may justice, why not? Pero you can also exercise mercy, exercise love and exercise forgiveness. Look at John Paul II, Ay, sabi naman sa inyo, oo, nabilanggo si Aliajka, si Mehmet Aliajka, yung bumaril sa kanya, sang-ayon yun sa batas. Pero pinunta ka ni Pope John Paul yun para patawarin siya. Sabihin sa kanya, mula pa nung binaril mo ako, pinatawad na kita. Wow, sabi sa inyo, iba yun There is the instinct of justice and the virtue of justice. Hindi gantihan yun.
Ang dapat kaawaan doon yung taong gumagawa ng masama. Hindi yung biktima. Yung biktima kaawa-awa naman, ganun nangyari. Pero teka muna, yung taong yun, pwedeng nasa langit na ngayon, Pero yung gumawa ng masama sa kanya, naku, dito pa lang impyerno na, parang nagkataon. Brothers and sisters, ang gusto kong sabihin, tingnan niyo itong pinapakita sa atin ng Panginoon dito. Handa siya magpatawad, handa siya magtanggol pa nga sa atin. Can you imagine that? Pinagtanggol niya yung babaeng yun doon, laban doon sa ibang mga taong yun na talagang they were like wild animals na wanted to swoop down on this person. Kung kaya nga sa krus, marinig natin si Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi lang yun, hinanapan pa sila ng butas. They don't know what they're doing. Brothers and sisters, sana ho, itong pangyayaring ito, palakasin itong ating kalooban. Lalo na sa panahon ito ng Kwaresma. Hindi ko alam kung ano kayong kalagayan. Pwede hong meron kayong pangnagdaan, tulad nung narinig natin sa ikalawang pagbasa. Siguro nakaka-discourage, siguro puro kasalanan, siguro puro kamalian, puro bisyo, and whatnot. Brothers and sisters, pwede ho tayong palayain ng Panginoon mula doon, Pwede niya tayo talagang bigyan ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. Yun ho ang alok sa atin ng Panginoon sa panahon ito ng Kwaresma. This is very beautiful. Sana ho, hindi magtapos itong panahon ito ng Kwaresma, dumating yung muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi tayo pwede makapagdiwang sa Kanya. Bakit? Nandun pa tayo, nakalibing pa tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pag-abisyo, sa ating maling buhay. Sana ho, hindi ganun. Sana ho, itong mga pagbasang ito, palakasin ng kalooban, hindi lang ho yung babaeng yun ang iniligtas ni Jesus, tayo man ngayon. Tayo ho, binibigyan niya ho ng bagong pag-asa. Ito ho magandang balita. Please understand that we are reading the Bible. The church wants us to read the Bible. Gusto ho ng Ecclesia, ating ina, na pag-aralan natin ng Biblia, manuan natin ng todo-todo ito. Hindi ho para bigyan tayo ng history lessons, Ang dami nating memoryadong mga bagay. Teka ho, hindi lang ho yung for that. In order to help us learn from history, matuto tayo sa kasaysayan. Itong mga pangyayaring ito, hindi lang ho nangyari yun sa kanila, kundi nangyari din para sa atin. Ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sabi niya, everything written in former times were written for our instruction, so that we can learn from them, from their good example, their encouragement, so that we may have hope. Yung pag-asang yun na binibigay sa atin ng Panginoon, tayo man, pwede tayong talagang bumangon at tumindig uli at talagang makapaglakad ng buong kalayaan tungo sa Diyos. Brothers and sisters, yun ang dapat mangyari dito sa ating buhay. Tingnan yun, sa dulo nitong tagpong ito, sabi ni Jesus, ikaw din, hindi kita ikukundina, humayo ka, huwag ka na uling magkasala. Yun ang hamon sa atin ni Jesus. Talagang pagkatapos nating mapatawad, talagang kumapit tayo sa Kanya ng buong katapatan at talagang maging malapit sa Kanya, matapat sa Kanya at talagang iwasan na talikuran ng kasalanan. Yun ang dapat nating gawin. Brothers and sisters, alam ni Jesus hindi madali yun. Kaya naman ang sinabi niya sa atin, metanoeite, yun yung hamon niya sa atin, repent. Turn away from your sins and talagang ituon yung mga isipan tungo sa Diyos, talagang tahakin yung kanyang landas. Kaya lang ang sinabi niya metanoeite, hindi metanoesate. Pareho ibig sabihin nun, repent. Kaya lang yung metanoesate, ang ibig sabihin nun, repent once and for all. Decide to repent, decide to change your mind. Hindi ho yun ang sinabi ni Jesus, hindi lang decide. Hindi lang once and for all. Ang sabi niya, metanoeite. Sabi niya, change your mind and continue doing so. Ganun ho yun. Continual conversion. Alam kasi ni Jesus, hindi madali itong usapang ito. Kung kaya dapat magpursige tayo, huwag tayong masiraan ng loob, huwag tayong manghinawa. It's not the number of times we fall that really counts. It's the number of times we stand up and really trust God. Ganun ho yun. Alam natin yung dapat. Huwag natin pakinggan yung susunod ng Diablo, na akala mo, pagka nagkasala ka, tapos ka na. Teka ho, si Jesus ho, iba pananaw niya. Nagtatagpaman din siya ng sakramento ng pagkipagkasundo. Kasi gusto niya tayong bigyan ng pagkakataon talaga, mapatawad tayo, marinig natin yung pagpapatawad ng Diyos na yun. Hindi lang paniwalaan natin, pinatawad tayo. Hindi, marinig natin. Kaya importante yung pagkukumpisal. Kasi kung hindi ka nagkukumpisal, humingi ka ng tawad sa Diyos, paano ka lang nakasigurado pinatawad ka? Tayo pa man din na, ang dali-dali natin maniwala sa gusto natin paniwalaan, Yun nga, pero pagka nagkumpisal ka, tapos narinig mo si Father, pinatatawad kita sa ngalan ng Ama at ng Anak, wow! Wala ka nang pwede pagdudaan doon, narinig mo pa din,
Kung gusto mong harap-harapan ka magkumpisal, nakikita mo pa man din si Father, na pinatatawad ka. Kung kaya, wala ka ng kadula-dula doon. Brothers and sisters, ito ho yung magandang balita para sa atin talaga. Hinahamon tayo ni Jesus, huwag ka nang magkasala. Sa tulong ko, magagawa mo yun. The raffle draw, which was originally scheduled last January 31, 2007, will be held on March 24, 2007, after the Lenten Biblical Seminar scheduled on that day at the Rusen Hall, Don Bosco Parish, Makati City. For details, please contact the following numbers: Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. and Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you to join the pilgrimage to the Holy Land where Jesus walked on April 23 to May 2, 2007 with Father June Lingard, SDB, as Pilgrimage Chaplain. For details, please contact the following numbers or email us at wmffi@yahoo.com. Father Jun, ano kaya price ko kay Papa Jesus kapag sumunod ako sa Kanya? Thank you, Rolando, sa iyong tanong. Ano ang price ko kay God pag sumunod ako sa kagustuhan niya? Ang ganda. Ano price mo? Ano ba gusto mo? Tingnan mo, hindi natin masasabi talaga kung ano price niya. Kasi labis-labis yun sa ating mga puso, yung maibibigay niya sa atin. Siguro meron tayong gustong makamtan mula sa Kanya, ano man yun, pero yung maibibigay sa atin ng Panginoon, naku, ang laki-laking pagpapala noon. Kung minsan, siguro, lalo na para sa isang batang maliit, yung price na may isip niya kagad in material things. Pero alam ko rin, may mga bata, mas mahal nila, mas gusto nila yung pagmamahal ng nanay at tatay nila kaysa anong pa mang bibigay sa kanilang nanay at tatay. Alam ko, of course, pagka mahal sila ng tatay at nanay nila, alam ko na pinapakita ng nanay at tatay yun sa mga bagay na mabibigay nila. Pero may mga kilala ko talaga ng mga bata na tuwan-tuwa sila pagka nakikita nila mga nanay at tatay na nagmamahalan, kaysa nag-aaway. Mas tuwan-tuwa sila pagka, sama-sama sila kaysa wala tatay, wala nanay, Talagang maligaya sila pagka meron silang pagkakasunduan, nagsasalo-salo sila sa kahit na simple mga pagkain kaysa solo sila. Masarap na pagkain, solo naman sila. Mga bagay yung pagpapala na price, na mapag-uusapan natin. Pero yung bibigay sa atin ng Panginoon, naku, ay abot-abot yun. Lalo na yung kapayapaan, yung talagang alam mo, malapit na malapit ang Panginoon sa iyo. At lalo na, yung pangako ng Diyos, magiging maligaya tayong walang katapusan, yung kaligayahan ngayon sa piling niya sa langit. Father Jun, paano ko mamahalin si Lord? Thank you, Chris, sa iyong tanong. Paano ko mamahalin ang Panginoon? Wow, beautiful question. Sinabi na sa atin ni Jesus yun, kung mahal ninyo ako, tuparin niyo mga utos ko. Sinabi niya pa rin, mga kaibigan ko kayo kung tinutupad niyo ang mga utos ko. Ganon lagi yun eh. Hindi ba ating mga nanay, tatay, for example, alam nga naman sabi mo, Mami, Daddy, mahal ko kayo. Tapos pagka inutusan ka, ayaw ka naman sumunod. Ang labo. Hindi ganun yan. Paano natin mamahalin ng Panginoon? Sa punggitan ng pagsunod sa Kanya. Sa Kanyang mga tinutulot, inuutos. Sabi ni San Juan sa kanyang sulat, paano mo sasabihin, mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung hindi mo man mahal ang mga kapwa mo, nakikita mo, pagka ganun sinungaling ka, yun ang sabi sa atin ni San Juan. Kung kaya, papakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos, ang pagmamahal natin sa kapwa. Kasi yun ang tinuro sa atin ni Jesus. Ito ang pinakadakilang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas.
At iibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Ganon yun. Paano natin papakita yung pag-ibig natin sa Diyos? Sa pagkita din ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Pero hindi lang pag-ibig sa ating kapwa. Pag-ibig natin sa Diyos, for example, yung ating pakikinig sa Kanyang salita, yung pagsimba natin, yung ating pagsunod sa Kanyang utos, etc. Ganyan. Yun yun. Papakita natin sa konkreto, sa praktikal, ang pagmamahal natin sa Diyos. Father Jun, pwede bang magpatawad ang isang tao na hindi kakalimutan? Thank you, Ernest. Sa tanong mo, pwede bang magpatawad ang isang tao na hindi kinakalimutan? Para bang forgive and forget, no? May kasabihan nga, yun daw mga lalaki, nakakalimot, hindi nagpapatawad. Yung mga babae naman, nagpapatawad ko, no? Hindi naman makalimot. You know? Ang Diyos lang ata nagpapatawad talaga at lumilimot, no? Yun nga pwede bang magpatawad na hindi nakakalimutan? Totoo, hindi kagad pwedeng makalimutan isang ginawa sa yung mali na napakalaki, napakatindi na siguro yung epekto dumadaloy pa o something like that. Can you imagine? Hindi madaling makalimutan yun. Pero yung pagpapatawad, dapat naroon. Hindi naman pinag-uusapan yung paglimot, yung pagpapatawad ang pinag-uusapan. You know? Hindi, pag nagdarasal tayo, Our Father, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Hindi naman pinag-uusapan kung naalala pa natin, hindi natin naalala yung mga pagkakamali nila, ang pagkakasala nila sa atin. Pero ang importante rin naman ay huwag nating laging sinasariwa yung mga nagdaan. Pero mo, may sugat ka, naghihilom na, kutkutin mo ng kutkutin, dugo na naman siya. You know? Kung hindi mo makalimutan ang nangyari sa yung masaklap, masama na ginawa sa iyo, at least huwag mo alalahanin. If you cannot forget, try not to remember. O hindi pareho yun, you know? Kasi kung minsan, ginagawa natin ang lahat para hindi malimutan, you know? We always remember, we always try to remember, we always go to that place, we always read that letter, I don't know what. I mean, we don't help ourselves. And so, pwedeng magpatawad na hindi mo na malilimot, pero we will try our very best to forgive and forget. Kasi it doesn't help us. Hindi tayo tutulungan ng pagka lagi nating inaalala yung mga ginawa sa atin. Yun ang paraan ng Diablo para talagang, sirain ang ating sarili. Hindi tayo makapagpapatawad doon, hindi tayo mapapakali, hindi tayo, magkakasakit lang tayo. And so, it's so beautiful to be able to forgive and hopefully forget. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father Jun Lingad, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, BPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Tingnan niyo po dito sa ating mga pagbasa para sa ikalimang linggong ito sa panahon ng Kwaresma. Ang dami pong pinaalala sa atin ng Panginoon doon sa unang pagbasa mula kay Isaías chapter 43. Talaga hong parang nakakagulat yung sinasabi ng Panginoon dito na talagang gagawa siya ng daan, doon sa ilang, doon sa lugar na disyertong ganyan. Kaya magbibigay siya ng ilog, talagang yun ay gagawin niya para sa kanyang bayan upang makainom sila. At talagang inihahanda niya itong bayan niyang ito para sila makapagpuri sa kanya.
maipahayag nila yung pagpupuri sa Diyos. Brothers and sisters, ito ho yung ginagawa ng Panginoon para sa atin. Dito sa buhay na ito, na kung minsan ang daming problema, ang daming mga kahirapan, ang daming mga hindi pagkakaunawaan, etc., mga pagdurusa, ang Diyos ho gumagawa ng daan, para sa atin. He makes a way in the desert, in the wasteland. He gives us a river of hope, kung tutuusin. Hindi ho tayo dapat masiraan ng loob. Talagang inihanda niya tayong kanyang bayan sa magitan ng kanyang salita, sa magitan ng pagtuturo ng eklesiya, upang talagang tayo ay makapagpahayag ng pagpupuri sa Panginoon. Doon sa ikalawang pagbasang narinig natin, eto ho, si San Pablo, talagang huwaran ho siya ng isang Kristiyano. Para sa kanya, ang pinaka-importanting bagay sa buhay na ito, makilala si Kristo bilang Panginoon. Knowing Christ, Jesus, my Lord. And it is the supreme good, Ito ho ang talagang napakabuting bagay na higit sa ano pa mang mabuting bagay. Yun ho, yung maibig ho natin si Kristo. Brothers and sisters, ito ho ang dapat natin ginagawa. Suriin ho natin sa sarili natin kung talaga ito pinagtutuunan natin ng pansin. O mas marami pa tayong ibang pinagtutuunan ng pansin ng ating lakas, ng ating pagsisikap. Brothers and sisters, pagka ganun, yung pagiging Kristiyano natin, you should really think, tunay ba akong Kristiyano? O nagkikristiyan yung Christian wall lang ako? Which is true. It can be. Brothers and sisters, siguro ang dami nating mga binyagan, pero yung Kristiyano, ewan. We can be sacramentalized but not evangelized. Madalas sinasabi yun, totoo ho yun. Totoo ho yun. Kung hindi talagang nanunuot sa ating mga buto, yung pagmamahal kay Kristo, yung pagkilala sa Kanya, yung talagang paglalagay sa gitna ng buhay natin kay Kristo, hindi pa ho tayo nagsisimula. St. Paul was saying that, forgetting what lies behind, straining forward, I continue to put in pursuit toward the goal. Ano yung goal na yun? The prize of God's upward calling in Christ Jesus. Pero sisters, yung ebanghelyong narinig natin, talagang yung pinagtanggol ng Panginoong Jesus, yung babaeng yun who was caught in adultery. I mean, really, tiyak na kamatayan yun. Pero niligtas siya. Tayo rin ho, tiyak na tiyak ang kamatayan natin, ang pagkabulid natin sa kaparusahan, sa impyerno, kung hindi tayo ililigtas ng Panginoong Jesus. Pero salamat sa Diyos, talagang ito ho ang kanyang ginawa para sa atin. Nililigtas niya tayo, inaalok niya tayo ng kanyang pagkapatawaran sa magitan ho ng pagkakumpisal natin sa pagkasundo. Francis, ang dami ho natin dapat matutunan ngayon. Gawin natin ito panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa napaalala niyo sa aming mga katotohanan sa pamamagitan ng mga pagbasa ng aming pinag-aralan ngayon. Sana po'y talagang tulungan niyo kaming hindi lang maunawaan ito, kundi maisa buhay namin. Purihin namin kayo ng tuloy-tuluyan. Talagang maging daan din kami ng pagpapaabot nitong katuruan ito sa iba. Abba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng sumubaybay sa aming palatuntunan ngayon. Lahat po ng may mga dinadalang hirap at pasanin sa kanilang buhay, mga may pag-aagam-agam, may mga pagdududa, mayroong lumbay, mayroong karamdaman. Sana'y dampihan niyo sila ng inyong biyaya. Abba, pagpapalain niyo rin ang lahat na matumutulong sa amin sa aming pagkakatuparan itong aming programang Word Made Flesh. Saan man sila naroon. At yung pang nag-ibig tumulong sa amin, pagpalain nyo na sila. Lahat pong ito'y aming dalangin kasama ng aming birin, alang-alang kay Kristong, aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong masaganang na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito pong ating programang Word Made Flesh. Sana po'y naging pagpapala ito sa inyo. Naging sanhi ng galak at ng mas malaking pagkilala sa Panginoon, pag-unawa sa Kanyang salita. Sana po'y magpagka-ugnayan po kayo sa amin. Nandiyan po ang aming mga cell text number, yung aming email address. Sana po'y makapilang namin kayo sa magitan ng mga pagliham sa amin at pag-coordinate sa aming correspondence. Hanggang po sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon. Shalom sa inyo lahat. The 4th season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858
or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.